balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo sa Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin paring Jonathan De La Cruz at si Joel Laksamana ngayong bispiras ng Lunar New Year. Masayang masaya. Masaya. Celebration dyan sa mga Chinatown sa buong Pilipinas. Sa Davao, maganda rin yung Chinatown. Yes. Sa Cebu. Cebu, lalo na Cebu. Ang Baguio, meron ding Kapiraso. Maliit lang yung Chinatown sa Baguio. Session Road. Session Road. Session Road. Pero may mga areas na talagang mga Chinatowns na workout. Okay. Eto, bagong-bago, sariwa. Kahapon ho, in-announce ng Department of Transportation, DOTR, na ang highest bidder daw sa airport privatization ng NAIA. Hindi pala privatization. Modernization. Okay. Ay ang San Miguel, ang grupo ng San Miguel Corporation. Oo. Consortium. Tatlong grupo po na iwan, apat yung nag-bid eh. Oo. Outright, yung Asian Airport Consortium, out of the bidding na raw po as non-compliant. Yan yung kay Lucio Con ng Pure Gold, Asian Infrastructure and Management, PT Angkasa Pura. Ano ba to? Malaysian o Indonesian? Indonesian. Tsaka yung Philippine Skylanders International. Yan, ano na raw po sila, tanggal na sila. Ang naiwan, yung sa San Miguel Consortium, kasama dyan yung San Miguel, yung Incheon. Incheon, yun sa Korea yan. South Korea. RMM Asian Logistics. At saka RLW Aviation Development. Yung GMR Airport Consortiums, ito yung kaila ano ba tawag sa Cebu? GMR? Itong GMR International, ito yung si Virata. Ay, okay, sorry. Si Buboy Virata, yung Cavitex Holdings. Cavitex. Ang kasama niya dyan, yung House of Investments ng Yuchenko Group. Yung Yuchenko po, yun yung Rizal Commercial Development. RCBC, yes. Banking Corporation. At saka yung MIAC Consortium. Yan yung mga real estate tycoons. Yan yung mga maikling Amerikana. Ha? Yan. Kasama po nila yung dito yung GIP. Global Infrastructure Partners. Okay? Pero ang sinabi po ng announcement ng DOTR, ang pinakamataas sa bidding, sa financial bidding, ay ang San Miguel. Ano ibig sabihin nito? Nanalo na ba sila? Hindi po. Hindi pa. Ang ibig sabihin yata ng financial... pinakamataas sila sa bid. Pinakamataas. Eh, di ba yun lang ang bidding? What is the bidding all about? If it's not about the money. No, it's in terms of financial returns to the government. Parang ganun eh. They proposed a bigger share. Bigger share for government. Yun na yung, compared to the other that bidders. is the meat of the bidding. Kung magkano ibibigay mo sa gobyerno. Yun lang po ang pinag-uusapan. Paano ba naging diferensya? Hindi. Bilangan dito. Hindi? Ang kailangan na malaman dyan, kaya kami nagbibid, because it's a modernization program. It is akin to privatization. And in privatization, the private sector must get the lion's share. Kaya mali. Mali si... Mali. Ang DOTR. Ang... Baligtad na tayo. Ang proposal po na San Miguel, ibibigay daw nila sa revenue ng share, NAIA. revenue share. Ang share ng gobyerno ay 82.1%. Kumbaga, 8% out of 10. Hindi 1 for you, 1 for me. 8 sa'yo, 2 sa akin. Ayun. Ganon. Ang sabi nila. Yung po mga ibang bidders, halimbawa, itong GMR, yung kay Birata, Buboy. 33.3%. 1/3
mapupunta sa gobyerno. Yung two-thirds, mapupunta sa kanya, kanila. Tsaka- Yung pong mga real estate, ano ba yan mga yan? Aboitiz, Ayala, Mega World, yan yung Alliance Global. Yung Emerging Dragon Corp, Asia, kay Lucio Tan. Yung kay Gutchanon, Philinvest Development. At yung kay JG Summit, Gokong Way Group. At saka nga yung GIP na British company. Pito sila dyan. Ang kanilang bid, 25.9%. Parang 26%. Parang ang layo. Kuripot. Hindi naman. Hindi kuripot yun. Ang ano yun, because they are going to modernize nga eh. Ayan eh. So how are you? Doon ilalagay ang Doon pera. ilalagay yung pera. Hindi eh. Upgrade it elevate it to world-class standards. How are you supposed Raise to the finance bar. that? If not getting it the revenue that's already there. Kasi ano pa ba pwede mong gawin sa airport? Wala ka namang pwedeng major investments dyan. Iniisip ko. Mall. Rainforest na mall. Yung... Hindi, runway. Ang Hindi, pinaka-major mo hindi dyan. airport yun. hindi ba? Oo. Real estate development. Para yung mga tao, hindi di ba, yung mabugnot habang naghihintay. You have to say, Dati na po sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, yun daw pong makakapagbigay ng pinakamataas na revenue proposal, yun ang makakakuha niya ang kontrata na yan. So, hindi pa ina-announce ng DOTR, ang in-announce lang ng DOTR, San Miguel yung pinakamataas ang bid. Ang announcement lang nila, the proposals will undergo further evaluation. yes. Yeah. So, hindi pa tapos ang boxing niyan. Kasi titignan nila dyan, how are you supposed to modernize? If you are going to give back to government, Dapat 82%. hindi kayo nagpa-bidding ng financial. Dapat na nagpa-bidding kayo, anong gagawin nyo sa airport? Yes. Walang kinalaman yung financial doon. Di ba dapat ganun yun? Ang signing po kasi nito dapat March 15. Ano na ngayon? March 9. Feb 9. Feb 9. Ilang araw na lang yan. At aasahan na natin kasi may uupak dyan sa nangyaring yan. Meron na nga. Yun siya. Meron na. Yung dating presidente raw ng Transportation Science Society of the Philippines, the so-called transportation expert. Okay? Hindi ko alam bakit siya naging expert sa transportation. No, Samantalang ang pinag-uusapan lang naman niya, traffic. Okay? Lagi, tingnan na mababasa ko yung pangalan niya, si Rene Santiago. Pag nasa Tuesday Club, lapitin yan para sa traffic solutions. Yun na nga. Paano siya naging transport expert? Pati airport, alam niya. May kasama Because na yun. kasama yun sa transportation system. Transportation system. He is a- Pero hindi kasama sa traffic yun. well, Iba po ang dynamics ng airport kesa sa traffic sa kalsada. Okay? meron din po Gusto ko lang ulitin nyo. Meron din Magkaiba ba yun? Magkaiba yan. Kala niya EDSA runway. Diyan ang carousel yan. I-privatize yan. meron din Paano po naging expert yun? meron din pong traffic ang airport kasi kung sinasabi natin the world-class airport must have 60 events per hour, traffic yan. Wala tayo. Hindi kung tayo, wala tayo, hindi natin kaya yung 60 hindi events. ma-comply. Anyway, ano sinabi ni Ginoong Santiago? Masyado raw aggressive Aray ko. yung proposal ng San Miguel. And it warrants intervention from the Philippine Competition Commission. Ayun na. Medyo, again, So it is we hear another threat. So, Another Alay! threat. Wala ka na issue to. it is not a modernization issue. It is a competition issue. Takutan pa. Malamang. Antitrust. Kasi aggressive daw eh. Antitrust issue. Hindi ito modernization. Hindi pala dapat maging aggressive ka sa bidding. Kasi, magpapabid ka, gusto mo yung pinakamataas na makuha mo. Di ba? Kung ikaw magpapabid, gusto yung pinakamataas. Kung may aggressive dyan, tuwan-tuwa ako. Di ba? Para dito, kay Ginoong Santiago, pag aggressive ka, masama yun. Oo nga, kasi Evil! Masama yan. kasi nga, Warrants Ano ang sinabi niya? Corleone style daw yung ginawa ng San Miguel. Mafia.
Kasi nga, Corleone style mafia. Pare. Kasi nga, Galing nito. ang workout dapat yan is how are you supposed to modernize if you are going to give it back to government? Tsaka kukuha ng pera. Yung, Ano yan? yung 80%, ay yung 20%, tama na yun. How are you supposed to work? Alam nyo po magkano yung 20%? Sa isang taon, yung 20% na yun, $3 billion. 3 billion pesos. 3 billion pesos. Sa 5 taon po yun, 15 billion. Ano ba pwede mong gawin sa NAIA? Nagagastosan mo ng ganyang kalaki. You're supposed to put up a runway. What? You're supposed to put up Runway. all of these things that will make travel easier, accessible, and affordable. Eh, wala, out of the question na yung runway. Wala na kasama sa terms yun ng DOTR. Papaliwanag ko lang, Ang una po kasi yan, unsolicited proposal na nag-submit yung mga real estate. Kasama doon yung runway at saka train system. Nung nakita nilang imposibleng gawin, pinatatanggal nila kay Tugade. Hindi pumayag si Tugade. So, ang ginawa nila, winidraw nila yung unsolicited proposal. Yan. Enter the new DOTR, the new administration. Biglang naisip nila magpabid sila at wala na yung train at saka yung runway. wala na. Hindi na mag-a-add ng runway. Ang assessment nga po rito, dito sa modernization na to, talagang beautification lang to. Pagagandahin lang, new paints, mga ganyan, pagagalingin yung computer. Hindi, yung runway gagalawin din nila. Improve the existing runway. Ayan. Pareho pa din. Pero i-improvein mo. Paano mo, yun na nga, sisimentohin mo, magkano lang ba yun? Ang sinasabi po nila, kasi daw, etong San Miguel, sa kanila rin yung Bulacan Airport. Kailangan daw, para mabuhay yung Bulacan Airport, etong San Miguel, patayin yung NAIA. So therefore, anti-competition. Kaya kailangan pumasok na ang Philippine Competition Commission. Yeah. Teka muna, bakit balak bang patayin ni RSA ang ano? Well, originally po, nung in-approve, Nag-bid siya dito. nung in-approve ng DOTR yung Bulacan Airport, ang may-ari kasi ng NAIA government pa. Oo. Ang aim in view, pag nag-operate na yung Bulacan Airport, International Airport, 6 runways, good for the next 50 years. Etong NAIA, will be repurposed. Anong ibig sabihin noon? Report po. Halimbawa, kailangan ng pera ng gobyerno. Ilang trilyong piso ang halaga niya ng NAIA na yan. So, yung style Hong Kong, ano ba yung ginawa ng Hong Kong sa Kai Tak? Nung nagkaroon na ng bagong airport ng Hong Kong, yung Kai Tak, ginawa nilang chinane, unti-unting, ginawa real estate. Pero unti-unti to preserve para dahan nyo. Hindi isang buhos, kamukha ng ginawa natin sa Fort Bonifacio. Ganyan yung plano noon. So, eventually, pag nagbukas yung Bulacan Airport, magkakaroon ng competition dapat between NAIA and SMC. Di ba? Sigurado mananalo yung SMC doon dahil world-class airport siya. So ngayon, i-modernize mo yung NAIA. Paano? Sinabi po na press release ni RSA, ni Ramon Ang, na presidente and CEO na San Miguel. Kailangan daw po, ang gagawin nila, balak nila, integrated airport network. Para daw po, hindi lang para sa mga travelers, para sa convenience ng travelers, kundi magiging hub ang Philippines ng tourism at business and investment dito sa region natin because of the access, air travel access easier. Magiging hub daw tayo ng tourism. Integrated airport network. Pag sinabong integrated, para ibig sabihin, hindi niya papatayin yun ang na NAIA. So, although yan ang nasa game plan ng DOTR noon. That the NAIA will be repurposed.
Kaya in-approve nila yung Bulacan So Airport may airport ka na sa Bulacan, tapos na world class. Six Kaya nga runway. gusto natin malaman because this is going to be a 15-year contract. Renewable for another 10 years. So 25. what are you supposed to do in the next 15 years if we are going to have travelers come in at the rate that you want it to be? Yan ang dapat natin malaman. Because why are you modernizing it? Why don't you just do it yourself? Naiya. Bakit nga? Tatanga ba kayo? Bakit pa nagpabid? Ba't pa kayo nagpabid kung ganyan lang naman pala mangyayari? Ay, minambuyo eh. Oh, anong gagawin natin ngayon? So what are you supposed to do? Ayan, nanalo tuloy San Miguel. What? Presumably, sila mananalo. Taas ng bid. Ano na ngayon ang modernization na effort ninyo? What are you supposed to modernize now? Hindi, meron akong gusto isingit dito, parang John at parang Joel. No? Kasi ang thinking kung bakit anti-competition ang sinasabi itong mga ibang to, para bang limited na lang yung ating volume of passengers. Therefore, kailangan mag-compete between NAIA and Bulacan. Hindi ba pwedeng yung Bulacan will add? Pag nagbukas yung Bulacan, dahil po sa ganda ng ating travel, ibig sabihin niya, magmumura ang fare and everything. Eh, dadami ng pasahero. Yung growth ng pasahero na yun ang i-absorb ng Bulacan, theoretically. Diba? And NAIA will maintain its volume. Sa ngayon nga, over na sa capacity ng NAIA eh. Ang passenger niyan. Sobra-sobra na umaapaw na eh. So yung sobra na pwede absorb on paper, theoretically, ng Bulacan. At saka yung additional, yung dagsa ng air travelers. Because of the new airport, bababa ang pamasahe, mas convenient, mas madaling magpunta, yung ganon. Factors. Lahat na experience ng mga bayan, pag nagkaroon sila ng bagong airport, umaangat ng husto ang travel. Ganyan ang nangyari sa Singapore, sa Korea, sa Japan, sa Malaysia. Nakita nila ang ganda, ang lakas ng increase ng international travel arrivals. Ang magiging issue dyan is, when will this happen? Kasi, ngayon, ang programa ng DOT, Department of Tourism, is we are going to increase our tourist arrivals by double it. Many. Double it probably in the next 2 years. So how are we supposed to accommodate this? Press release naman yun eh. Ano yan? What modernization program are you going to do in order to accommodate these tourist arrivals? Ibig mo sabihin, ill-advise yung Ill-advise yan. yung privatization na NAIA. Hindi privatization, hindi yan it's not going to modernize at all because of that. We are going to be laggards in the Southeast Asian region as a result of all of this. Why did you bid it out? DOTR. DOTR. What is your purpose? Babalik din pala sa inyo yung 82%. Dapat 25% lang. Anong gagamitin ngayon yan? Yan. What is your workout anyway? Malakas ang yung I don't know. Yung mga natalo sa bidding, malalakas pa rin niya, matindi pa rin ang bite niyan. Expect, ayun na nga, sinabi mo, nagkaroon na ng, for want of a better term, ops o media operations against kay RSA sa San Miguel. Sinimulan na eh. Sinimulan na. Competition daw. Anti-competition. Come hell or high water, ayaw nila mangyaring Bulacan Airport. This is the barbarians at the gate. Kahit anong gawin nila, ayaw nila nun. Airport na yan. Kasi may yan go signal ng DOTR yan. Unless sabihin nandito OTR ngayon, all of a sudden, tigil nyo yan. Hindi inaprubahan ng gobyerno yan. Tigil, yung Bulacan? Yung Bulacan. Dahil sasabihin nila, dahil you choose, either you modernize NAIA, you're the winning bidder, or alisin mo na ang Bulacan sa iyong mga plan. Pag gano'n ang ginawa nyo, pagpipilitan na NAIA, ang mahihirapan dyan, taong bayan. Panahon pa ni FM, sinabi niya na gusto niya magkaroon ng bagong airport aside from NAIA.
Hindi pa NAIA nun yan. MIA pa lang noon yan. In early 80s po, early 80s, that's almost what? For more than 40 years ago. Sinabi niya, kaya tinitignan na nga nila Birata kung saan sila mangungutang. At gagawing international airport na malaki yung Sangli. Okay. Yan ang plano noon. Sangli. At that time, yan ang plano noon. So, nag-aalala na sila, naghahanap na, kaya malaki utangan to. Dati po noon, $200 million lang yun. Sa Sangli, no? In the 80s. At napakalaking world-class airport na yun. Na sobrang modern. Sana tayo yung unang-una. Magkakaroon ng modern airport noon. Wala, na-shelve yan. Nag-head sa revolution and everything. At napunta sa Asian Dragon, Emerging Dragon, yung tapos napunta sa Air cargo. Pair cargo. Napunta, terminal lang ang tinayo. Imbes na bagong airport. With Frankfurt. Terminal lang. Yon, yung Terminal 3 lang. So more than 40 years ago, sinabi na natin, we need a new airport. Multiple runway. So, hindi pwedeng sabihin, bumalik tayo sa NAIA at i-abandon na yung Bulacan. Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy na yung bagong airport. We cannot afford to lose that. So, mali naman si Rene Santiago eh. Dapat Bakit? ang tanong niya kagad, how are you supposed to modernize? Sige nga, what are the elements of the modernization program? Yan ang hindi pa sinasabi ng DOT. Yan ang dapat yung tanungin. Because that is the essence of the whole effort. Ayan. Ano yan? What is the modernization program all about? Inahanap ko yung bagong statement ng DOT. Meron silang bagong press release eh. Bakit kay Mr. Santiago ko pa magtatanong, dumiretso ka na dun sa Maikling Mercana, yung kanyang mga kaibigan. Sa Management Association of the Philippines. Hindi lumalabas eh. What are the terms of reference of this modernization program for which government will get back 82% of the of the revenues? What? Anong klase modernization They will turn it into a gateway airport, modern What is the modernization? Because that is already the Philippines can be proud of. The Filipinos can be proud of. Usually, kanilang mga press release. Ang DOT may press release daw ngayon tatanggalin ba nyo lahat yung terminal dyan? Are you going to come out with new buildings? What is the modernization? Are you going to lay up the red carpet? The red carpet. Hindi ba, dapat nasa terms yan Oo nga, wala pang... What are the terms of reference anyway? Yan, sinasabi po ng... ito, isa pang malaking issue ngayon. Yung 100 pesos per day increase in wages, minimum wages, umaandar na raw sa Senado yan. Siyempre, malaking bagay ito sa mga negosyante. Ang problema dyan, ang problema sa legislated wages, lahat kayo, buong Pilipinas, apektado. 100 per day ang increase. Kung ikaw maliit na crafts, 100 per day ang isang tao. Ano ibig sabihin noon, pare? 2,000 sa 4 na linggo. Na increase ng sahod ng tao mo. Okay. Kakayanin mo ba 'yon? Yan ang problema sa legislated wages. Okay, uniform ang treatment nyo sa lahat ng negosyo. Mapalaki. San Miguel? Baka over na yung 100 dyan. Parang one size fits all lang kanila. Halimbawa, ang Nestle, hindi mo na kailangan bigyan ng legislated wages yan eh. Okay, mas malaki na po doon sa increase ang ibinibigay nila sa kanilang mga workers. So, hindi yan ang iyong target, di ba? Sinong target mo? Sa legislated wages. Oo. Yung mga precisely hindi kayang magbigay. Pipilitin mong magbigay ngayon. Kung ang gusto mo ma-weed out, yung mga taong mga sakim talaga kaya magbigay ng wages, kamukha nung sinasabi ni paring Joel. Yung dati pinagtatrabaho, hindi naman. Okay?
Kung yun ang target nyo, bakit nyo idadamay yung iba? Di ba? Kasi ang mahihirapan po dyan, yung mga maliliit na negosyo sa wages na yan. Yung legislated wage act never worked eh. Never? Yeah. Not even in the Ba't States. tinutulak ng Senado? Well, because that is part of their agenda. Yeah, Politics I think mo. ni Senator Subirian, it has always been his dream na magkaroon ng mas mataas na minimum wage. So To the point of destroying the small ones? So optics. yun ang kanya. Oo. It's a social engineering program Okay. of Senator Subiri. Even if he knows na baka hindi mangyayari, at least he already advocated for that. In other words, pang ano siya? Pang Re-election bid. optics ka. 9:32 na umaga. Karambola sa Aliw 23 at DWIC 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Aliw 23 at DWIC 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Good morning. Ito Ano yung muna. medical? Congratulations and thank you Gumamit ba na airport to yan? the surgical and medical mission from Michigan, USA, na kasama yung ating grupo. Saan nagpunta? Dito? Napunta sa Candon, Ilocos Sur, kasama yung ating grupo si Summer Kia. Yan. Yung grupo nila ng may mga ano to eh. Mga Pinoy ba yan? Mga Pinoy ito. Pinoy at Na saka doktor. At, Pinoy at mga saka foreigner. Meron din mga Amerikano at lahat. Kasi itong itong Summer, may mga grupo ng diving resorts. Yung mga diving. okay. Oo. So, meron silang all over the country, nag-ano sila ng mga surgical and medical mission in areas which may be considered later on for those kind of resorts. Tama. So, congratulations! Surgical and medical mission Sana from Michigan. Dumami ang lahi nyo. Yes. Kailangan natin yung mga ganyan Yan, tao. mission. Parang yung Doctors Without Borders. Yes. Alam mo yun? Ang, Kung saan nagpupuntang mga mahihirap na bayan at naggagamot. Mga doktor to, kailangan lang ayusin ng Department of Health yung kasi Jurassic na yun eh. Hindi pwedeng pumunta dito yung mga iba, yung mga doktor at dentista at lahat, kung hindi sila accredited. Kailan you have to be accredited dito eh. Merong ganun Hindi eh. pwede maggamot. Kasi Parang hindi pwede maggamot. Merong ang lakas ng labi ng mga Local. local. So, kailan lang merong programa ano sana. mangyari? Mamatay yung mga tao. Sana may Nawala programa ang Department of Health para mapag-aralan ito na mabuti, para magamit naman yung expertise at saka yung mga... Kasi nagdo-donate din dito ng mga supplies, equipment at lahat. Iniiwanan nila. Hindi kagaya dyan sa EDCA na hindi nila iniiwanan. Tangay-tangay nila pag-alis nila. Pag-alis nila. Oo, wag mo Meron sabihin kahit... nagsasabi rito, hi din daw kay Doktora Berberabe. Yes, ma'am. Dr. Berberabe, the matriarch of the Berberabe family, composed of the Dean of the UP College of Law, Okay. Attorney Len Berberabe, Berberabe, saka si Gigi Berberabe of the GCG, Good Governance Commission. Ayaw mo mag-hi kay dating Supreme Court Senior Associate Justice. Hi! Ito, Hi na rin. Hi din. Kasi Senior Associate. pasulput-sulput yung kanyang statements. Oo. Na meron na naman Meron po, naman siya. yun daw arrest warrant labang kay President Rodrigo Duterte. Maaari daw yan ng ating cooperation with the ICC. Bakit na naman? Sinabi na ni Presidente na in whatever shape or form, wala. Walang, Hindi, nagpa-interview siya eh. so- Kasi daw ganito. Ganito Ang kanya, nagkaroon daw ng kaso sa Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, ang Philippines, may obligasyon pa rin daw sa ICC kahit na hindi na tayo miyembro. Ganon. bakit? Yun ang sabi ng Supreme Court daw. Kahit na hindi na tayo member, ang sinabi daw ng Supreme Court,
noong kinarguhan si dating Presidente Duterte diyan sa ICC, membro pa rin daw tayo. And therefore, kailangan natin, obliged, sabi niya, So may treaty obligations tayo. to cooperate now. Yan. At yung cooperation na raw yun, pwede yung warrant of arrest, Philippine government ang mag-enforce. Mag-issue. Ah? When you say the Philippine government, sino? Yung si Kung sino man. Supreme Court or what? Bahala siya. Judiciary. Yung kaso Baka daw si na yan, Presidente. noong 2021, Pangilinan et al. Versus Cayetano et al. At yan, nag-ruling daw ang Supreme Court at yung sinabi na kahit di na tayo member, ay, may obligasyon pa rin tayo. For past actions. Ganon. Malalaman niyo po, sinabi ni Harry Dacoller, Roque, na may balita daw sila na i-arrestuhin si dating Presidente Duterte. Na mayroon ng arrest warrant. may kakatok na lang sa gate niya. Oh, parang may tutokhang sa kanya. Parang Sino mag-i-issue ng arrest warrant? Kung may ma-issue man ng arrest warrant yung ICC, i-enforce ba ng Philippine government? Ang so far po, walang nagsasabi dyan. Si Carpio lang. Hindi ko alam kung apektado yung utak niya nung kanyang piluka. Pero mukhang hindi totoo yun. Bakit ganon? Okay. Ang ibig mo sabihin, pag pinakawalan mo na, ayaw mo na yan, obligado ka pa rin? Hindi, baka kasi we have a standing agreement. At that time, Teka. that this thing happened, Kasama Interpol, I don't know. Tapos international warrant. Yun ang sabi niya. Noong kinasuhan si Duterte, member pa tayo ng ICC. Oo. Therefore, meron tayo obligasyon. obligation. Yun ang kanya sinasabi. Kahit wala na tayo ngayon, yun daw ang Supreme Court. Ito naman po ang sagot ni Solicitor General Maynard Guevara. Menardo Guevara. Sabi niya. Alam nyo, parang nagle-lecture sa senior Oo. associate. Alam nyo, yung pong whether or not na makikipag-cooperate tayo sa ICC is a policy issue. Hindi po yan saklaw ng judiciary. Okay. Yung pong pinag-usapan, yung Pangilinan versus Cayetano sa Supreme Court, ang tanging issue lamang po niyan, kung yung pag-withdraw natin sa ICC, kailangan ng Senate concurrence. Yun lang ang issue niyan. Sabi ni isang side, kailangan ng Senate concurrence. Pangilinan yon. Sabi nung isa, No. hindi kailangan ng Senate concurrence. Basta umalis tayo, okay lang yan. That is an executive action. Yan lang po ang issue noon. So, ngayon, yung policy, whether or not after, After withdrawing from covered pa ba yun? Ang ayon po kay Solicitor General. Maynard Guevara, it's not, yung sinabi po ng Supreme Court na comment, merong hindi daw doctrinal ruling yan. Okay? Hindi po doctrinal ruling. Obiter dictum lang daw yan. Parang napabulalas lang. Yan ang sabihin na obiter. By the way, obiter dictum. Hindi siya. At Sa kanino kayo dyan? Kay Senior Associate Justice. or kay Maynard. Ako, parang may linaw yung kay Maynard. Tsaka ang issue pala doon ay yung tungkol dito sa Senate concurrence. Hindi. Withdrawing from a treaty obligation or from a treaty that Yun lang we signed. issue sa Supreme Court. Yun ang issue sa Supreme Court. So wala po kinalaman yung nangyayari ngayon, yung ICC withdrawal, yung whether after may obligation pa or hindi. Walang ganun ang sinasabi sa Supreme Court. It's about the concurrence. At ang pagkaintindi ko dyan, ang sinasabi ng Supreme Court ruling on the concurrence, it is not necessary.
for the Senate to concur. If you want to withdraw. So yun ang sinasabi doon. Unless Senior Associate Justice Carpio was reading another opinion. Or it was his opinion. Baka yun ang natalo. Kasi yun, hindi. Meron, nangyayari yun eh. Ang naha-highlight yung minority. Yung natalo. Yung minority opinion. Talo. Hindi, ang sinabi niya, nagsalita daw ang Supreme Court, ang sinabi ng Supreme Court, kahit na nag-withdraw na, may obligation pa tayo. Yun na nga yung, baka ngayon yung minority opinion, nangyayaring ganun eh. Alam mo yan daw po yung hindi naman siya doctrinal ruling. By the way lang. Nung panahon kasi na yan, mahilig yung mga kagaya ni Senior Associate Justice Carpio Senior. na mag-highlight ng minority opinion. By the way, sa report, tinanggal na yung senior. Ano na lang? Supreme Court, former Supreme Court Associate Justice. Justice. Inalis na yung senior. Kasi nung panahon na yan, natatandaan ko, mahilig sila mag-highlight ng minority opinion. Hindi yun ang ruling ng Supreme Court. Ang ruling ng Supreme Court, for all intents and purposes, is the majority opinion. Okay. That is the ruling. Yun ang ruling. Bakit na-highlight ang minority? Noon, ang hilig nila mag-highlight noon. Maski na nung panahon may, ang kasama... yung minority na highlight sa media. Oo, na-highlight sa media. Hindi, ang nire-release talaga ng Supreme Court ay yung actual ruling, yung minority. Pero meron din kasing, Political yan. May pagka-woke ang ano niya. Oh, yes. It is a woke. It is It's a a woke, woke operation. media option. Media ops. Well, hindi lang media ops. I think it's because yung kultura ng particular media na pinag-uusapan natin ay laging ganon. Doon sila kumikiling. Hindi, saka mahilig sila yung mga yan na mag-workout. Nakatatlong beses sila eh. Na yung mga landmark rulings, yung kanilang pinapa-highlight at nilalabas ay yung minority. Parang kumontra, meron ng ruling ng Supreme Court. Hindi. Ito. Ito, mas maganda to Maganda ito. Mas pabor sa gusto namin. Ayos to. Ang ganda ng pagkasulat nito, by the way. Maski na talo ka, maganda. Yung ganun eh. Baka yan ang sinasabi. Okay. Hindi. At saka bakit importante ang sinasabi ng dating Associate Justice? Brad naman. Hindi pa rin nagpa-interview siya sa mga reporters. Importante. Hindi ito yung Ito yung ambush? Hindi yung the reporter sought him out for his opinion. Hindi, nagpa-interview siya. Anong agenda nito? No, because he wants to... Dahil may El Nino? Ano? Hindi, Ano agenda? He wants the public to have informed opinion. Ayan. Informed opinion. Okay. O, baski na minority ka, Informed opinion ka naman. ganon. Ayos. And the informed opinion is we should extend all full cooperation, All full cooperation. with the ICC. Yes. We have nothing to fear. Yan. Diba? Yan. Diba? We should demonstrate our commitment to the rule Of law. Yan. and the Filipinos' right to truth. Ayan, yan ang kanila. Bakit all of a sudden, magpapa-interview ka sa reporter and you talk about the former president and yung arrest warrant? Meron ba? Ano yan? Nakikinig ba siya sa mga kano? Ano ba? Hindi. Merong marching order from the Americans? Ano kaya? Ano ka ba? Anong may tawag dyan eh. Amicus curiae ka ba ng ano? Iyan! ng ICC? Are you what? Amicus curiae of the ICC? Ganun ba? Are you representing that? Or are you the lawyer of Trillanes? I don't know. Of the victims of injustice. Yeah. Ayan The na. victims. By the way, Of the victims. meron pang nagpa-survey po, okay, na 57% daw ng Pilipino Nabasa ko rin yan. ang sinasabi, ang ICC daw ay imbestigahan yung killings. Parang dumami na daw ang During tao ngayon who are now thinking that way na pasukin na ang ICC. Bayaan mo na sila mag-imbestiga. Hindi, sinabi naman ng... Whatever the survey says. By the way, sino yung nagpa-survey na yan? Ang nagpa-survey po, commissioned SWS. Hindi OctoArts, ha? Hindi.
Survey. Sir, bakit SWS yan. Okay. Hindi, sa dami-dami ng issue, magpapasurvey ka tungkol sa anong pananaw ng Pilipino sa ICC case ni Duterte. And even Because Yan ba talaga regularly sinasurvey ng SWS? May nagpa-commission ng isa sa survey. mga issue. Oh, Really? may nagpa-commission. Sa dami na. Isa sa mga issue. hindi, kasi We should not forget. napag-uusapan kasi. Ayun. Yan, napag-uusapan. Pag-uusapan Meron nilo. Mga sa barberya. Oh. Hindi nila nuknuk yung barbero ko. Hindi pinag-uusapan. Hindi, pero ganito. Di mukhang hindi. Ay, hindi. Malay ninuknuk niyan. Hindi. Ito lang ang puntos dyan. O sige, nagkaroon ng ganyan, etc. Survey. Sinabi naman ng you're free to investigate. Bahala kayo, mag-imbestiga kayo. Pero Ba't kami? don't ask cooperation from me. Teka, ano ba? Pakialam sa inyo. Paano katanungan sa survey na yan? Ikaw ba ay sang-ayon? Yan. Kaya yan? Wala, hindi sinabi. Basta nag-press release lang sila eh. Ikaw ba isang ayon na imbestigahan? Na-imbestigahan. Si dating Pangulong dahil This sa is kanyang higher than 48%. Mga ganun lang. Tumaas daw. Pinapabayaan natin mag-imbestiga. Come out with your own investigation. Mukhang may concerted effort against the former president. Yun lang ang sinasabi Naku, ko. mukhang, Kasi si malapit Carpio, na all of a sudden, nagagaling. magpapa-interview sa reporter. Okay? Alam nyo naman, dating senior associate justice yan. Tapos ang SWS may ilalabas na ganyan survey. Ang CBCP, kahapon mismo, Oo, meron yan. nagsalita, ang Philippine government daw kailangan mag-cooperate with ICC. Baka Ano, as a media, as a reporter, ano interpretation ko dyan? Sa Baka this event is na yan? a prelude to the coming of the opposition. The Ano yan? legitimate May opposition. nagpapaandar ng operation? Merong Hindi galing sa house yan. So may baka naman. ops? No, it just shows concern for the rule of law. Yun! Galing! Di ba pwede yun? Baka daw yan, lahat ng yan, ginagawa para lalong mapuyat si Harry the Caller. Katatawag. Hindi siya makatulog dahil nabalitaan. Ito na. Meron Kaya na. arestuhan daw Arrestan si- na hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog. Kailangan... Harry, Nakakatawa-tawa. matulog ka na. Oo, kasi sinabi na ni Maynard na hindi naman yan ang hindi naman yan ang gagawin. Sabi nung ng CBCP, we urge the government, the Senate, the House of Representatives, the Philippine military Oo. to welcome the ICC and extend their cooperation. Bakit nakikialam ang simbahan dito? Hindi lang yun. Tapos may Yun ang hindi ko maintindihan Tapos eh. yung quote, may panghuli na. At any rate, the clock has started ticking for Rodrigo Aba, Duterte. Loko. Meron pa. May orasan pa. May sampal pa sa uli, ha? Ano ba sabi niya? CBCP. Si BCP pare. Extend their full cooperation. Well, anyway, bumili ba ba ko sa tapos na nga SWS? Hindi, I'm just interested government has said- paano tinanong ng SWS yung tao. Ito yan, ito ang sinasabi ng gobyerno. If you want to come here, you want to investigate, di namin kayo hadlangan. But our policy is, we will never cooperate with you. Bahala kayo. Hindi, bakit all of a Ano yan? sudden, issue to? Bakit all of a sudden, tulog na yan eh? Tulog na yan. Natutulog na yung issue na yan. Ang problema- Kasi nagsalita ng presidente. Neither, Excuse me, it will never happen. it will never happen in any shape or form. Ayan, it will never happen. O bakit all of a sudden, meron na naman nambubungkal at resurrected. Ang problema kasi, Harry, relax ka lang. Caller. Oo, matulog ka na kasi. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ayan, telebabad ka kasi. Kaya, yun tuloy, nabungkal ulit yung mga issue na yan. Matulog ka na. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Baka daw magbago isip ng presidente. So, Ay, nako. talagang hope springs eternal lang. Ayun ang gusto nila. Yun Alam the mo- president should understand that this is important. Ayan, Yeah. yun sila. May nagpapakulo. Oo, yun na nga. Sino nagpapakulo? Hindi natin alam. Okay. Huwag mo nang dagdagan yung nagpapakulo, Harry. Matulog ka. Matulog ka. Total, El Nino na eh. Oo, ikaw naman. 23 province na, yan may drought. Kahit na mapuyat ka na mapuyat, hindi natin masosolve yan. Wala yan. Wala yan. Maski na magtelebabad ka 24/7 for the next Hindi, nagulat ako, may pa-survey pa yung Oo nga. SWS Lumabas, ano? on this issue.
At kinarga ng mga lahat ng media. In-highlight, ano? Yung pa-survey na yon. Bababigat. Anong kanya? Teka. Ano, Enter the Dragon na ba? Bagay Lunar New Year. Dragon. Papasok. Totoo kaya yan? Totoo kaya na merong behind it? Sabay-sabay eh. Sa isang newsman po, suspicious ka pag ganyan eh. Sabay-sabay. It look like Concerted effort. Aha. At hindi basta-basta, CBCP. Matitindi ito mga Dating senior Associate Justice. at SWS. WS. Mabibigat. Puro mga dilaw. Ay, hindi pala. Hindi pala. Oy! Nadulas ako. Yun ang prelude yan. Obiter dictum. Obiter dictum. Obiter dictum. Di ba? Hindi ba puro mga... Basta ako, iisa lang solusyon ko Ano dyan. yan? Harry, please lang. Matulog ka na. Matulog ka na. Huwag ka nang masyadong nag-aalala. Total, ang sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., meron tayong sapat na bigas. At least Maganda yan. for the first half of the year. Mapa El Nino yan o mapa Whatever it is. whatever it is. Meron tayong sapat na bigas. Rest assured, Hari. Oo. Huwag ka na mag-alala Huwag ka na dyan. mag-alala dyan, Harry. Maski na ano pa Huwag ka sabihin. na magtatatawag kay JASA at saka sa kay MVP. Kay MVP. Maski na ano pang sabihin ni Senior Associate Justice Carpio, huwag kang mag-alala. Kahit tinanggal na ng media, yung senior. Oo. Parang insulto yun, pare. Kayo naman nasa media, Supreme Court, Oo. Wag naman Associate kayong- Justice. Kung makatagpas-tagpas kayo ng titulo Tinanggal eh. nyo yung titulong senior. Grabe Matakahiya na kayo. Oo. Oo. Matapos yung ipahayag ang inyong pagmamahal kay Senior Associate Justice, Tatanggalin tinas nyo yung title tapos ngayon, na tatanggalin senior. nyo, binabaan nyo siya bigla. Associate Justice na. Ano ba? Ikabit nyo yung senior. Huwag naman. Kahit na small letter lang. Oo. Huwag naman ganon. Hindi sa huli, Associate Justice Antonio Carpio Senior. Hindi. Hindi ganon. Unahin ninyo yung senior. Bakit may junior? Boy, yung junior. Wala naman Wala junior naman eh. junior yan eh. Kayo Alam naman niyo naman dito sa Pilipinas, we take seriously mga Yes. honorifics. Of course. Of course. Ang Wala sabi siya po pa- ni... sasabihin ko, pag sa security guard siguro sa baba ng building, like, Sir! Gumaya sa kanila, Senior, sir! Kailangan may senior. Yung senior po na yun, ibig sabihin, hindi discount card Hindi, yun. hindi siya naghahanap. Hindi, ano yun. Senior citizen. Ibig sabihin, hindi, Hindi yata yun. hindi pang Starbucks yun. Okay. Senior po yung, kumbaga, siya yung pinaka-nauna. Matindi. Siya yung naunang naging Associate Justice. Yan. Ang sabi po ni Secretary Chu Laurel, kung marami tayong bigas, sufisyente for the first half. Very good. Dapat daw ang prices should be stable. Ayan. Ayan na yung mga napagsamantala. Oo. Meron sapat na bigas. Huwag Bakit kayo ganon? magmamanipulate. Kayong mga hoarders dyan. Kawawa naman kayo, mga taga-Sambales. Mga price manipulator. 62 pesos ang per kilo ang bigas dyan. Ang sabi ni Chu Laurel, marami tayong bigas. Oo. Sapat na sapat for the first, at least for the first half. Ang pakiusap lang ni Secretary Mon Samson, Okay. yung mga only rice ninyo dyan, medyo relax lang kayo. Kasi wastage eh. Wag nang only. Wag. Limit to 1 cup na. Yes. Sumama kayo dito sa panawagan na ito. Ang maaari daw pong tumaas ng bahagya ang presyo ng bigas sa kanilang kalkulasyon. Pag yung epekto ng El Nino, naramdaman na natin, which is 6 months later. So, kung ang El Nino, papalo ng Marso, by September, mararamdaman natin yan. Kasi nabawasan yung harvest. Yun ay kung wala tayong gagawin. Paghandaan na natin yan, Secretary. Kailangan naman kailangan bumili kapag talaga nakita natin bumagsak ang ating harvest. Yung ating buffer, wala na. I-call na natin yung agreement ni BBM sa With Vietnam. Na fight Huwag tayong pa, siguraduhin natin yan. huwag last minute, tirain na natin kagad yun. At wag na kayo magtatatawag naman. Oo. Kasi baka nai-istorbo nyo yung mga CEO, may ginagawa yan.
Napupuyat ka tuloy. Natulog ka na. Tulog ka na, hari. Okay. Hiongwi Wat Chai. Yeah. Yan ang sinasabi ng mga Filipino Chinese. Kasi Hokkien yun eh. Oo. Ang Kung Hei Fat Choi, saan yan eh? Hong Kong. Hong Kong. Sa Singapore. Gongsi Fat Choi. Kung Hei Fat Choi. Gongsi Fat. Mandarin yun. Mandarin. Mandarin. Okay, sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Until next week, sa Lunes po uli. Have a Magkikita-kita great tayo. long weekend. Dito sa Carambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Susunod na! Wala si Awadji. Wala. Ronda Pilipinas. Si Drew Nasino ang nandito sa Ronda, Pilipinas. Huwag kong yung alis, meron tayong pansit. Ay. Carambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.